So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video, ayan is full review natin ng isa sa entry-level smartphone ngayon ni Oppo, which is the Oppo A6C. Ito na ba ang smartphone na hinahanap nyo sa entry-level segment ngayon? Tara, pag-usapan natin. So ayan, for today's video mga idol is finally i-full review na natin ng Oppo A6C, isa sa contender when it comes sa entry-level segment ngayong 2026 sa ganitong price range na nasa around 7 or 6 to 8,000 pesos segment. Pero, ito ang catch dyan. Ang SRP nito is out of this world, to be honest. At yan ang possible na pwede nyo makuha ang price sa offline stores or sa mall. Ang pinaka main question dyan is magkano nga ba ang suggested retail price ni Oppo A6C. Ang SRP nito mga idol for the 4GB 128. Guess what, Coconut is 13,000 pesos. So medyo mataas, di ba? Pero ang magandang balita, pwede nyo makuha yan ng mura sa online dito sa ating link. So, tap mo yung video, may shopping button dyan. Mura at bagsak presyo nyo na makukuha itong si Oppo A6C. Usually around, for the 4GB 128, di ako nagkakamali, sa 7,000 to 8,000 pesos. And for the 4GB 64, yes, meron po itong 4GB 64 na sa around 5 to 6,000 pesos. So, ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo ito makuha ng napakagandang deal, dito lang kayo bibili sa ating video. Tap mo yung video, may shopping button dyan. Mura at bagsak presyo lang makukuha itong si Oppo A6C. At ito pa ang nakaka-excite. Dahil galing kayo dito sa ating video at clinic nyo yung link, meron pong exclusive discount voucher kayo makukuha na up to 1 to 2,000 pesos additional discount. So, ganyan kaganda ang makukuha nyong deal pag dito kayo galing sa ating link. So, syempre, yan ang trabaho natin, mag-provide ng mga affordable smartphones, syempre sa mga official shops ng mga brands na gusto nyo sa online. So, for example, itong si Oppo A6C, bibili nyo po yan sa official store ni Oppo or yung mga third-party legit shops na nakikita nyo rin yung mga tindahan nila sa mall, okay? So, sa video na to, tatalakayin natin ang specifications, camera, lahat ng aspeto ng Oppo A6C, kung maganda nga ba talaga or sulit pa talaga siya for its price. So next mga idol is pag-usapan natin yung mga specifications nito si Oppo A6C, kung bagay nga ba siya for its price. So titingnan natin yung mga pros and cons, ano ba yung mga gandang specs, ano ba yung mga pangit. 'Di ba? Syempre dito sa video natin we need to be fair, okay? So una natin pag-usapan is rekta yung kanyang main advantage is yung battery. Battery kasi nito is napakalaki. It's 7,000 mAh battery capacity and I think is yan yung talamak na battery capacity ngayon sa entry-level segment, 7,000, 6,000, which is very, very reasonable. Bakit? Dahil ang mga consumers ngayon is demand na nila yung merong malaking battery capacity kasi ginagamit nila yan pang araw-araw, sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral. Kumbaga, ang smartphone po natin ngayon is ano na siya, basic necessity na natin yan. Diyan na umiikot ang mundo natin sa smartphone. Lahat ng pambayad, lahat ng trabaho, lahat ng ginagawa sa school, di ba? Kailangan natin kailangan natin ng isang smartphone. And syempre ang mga consumers natin, they need to be practical on buying things. And itong hinahanap nila na main priority nila when it comes to buying ng smartphone is the battery capacity. At yan ang isang hahatak sa buying factor natin sa Oppo A6C dahil meron po itong malaking battery capacity. And yes, na-try ko na ang battery neto, superb ang performance, matagal siya malobat, pero ito ang nakakalungkot. The charging rate mga idol, it's 15 watts charging rate. So the charging rate is super duper 2017-ish pa. Yung mga ganyang popular na charging rate. Na yan ang pinaka nakakalungkot lang na part. Yes, the battery is great. Pero the charging rate is rubbish. So kumbaga, magcha-charge kayo dito na matagal. Pero yan yung isang way to sacrifice dito sa malaking battery capacity ng Oppo A6C. So, kung tinero mo sa 15 watts, siguro mga around 2 hours to 3 hours bago po ma-full charge itong device ito. So, parang it's a good thing din sa mga ibang consumers natin na pagpahingay na lang muna nila yung smartphone, di ba? Para, alam mo yon hindi mabugbog ng masyado yung smartphone. Pero yung iba kasi, kailangan, kaya ginagamit pa rin nila yan while charging. So,
importante talaga ang fast charging rate, especially when it comes sa mga malalaking battery capacity. Next mga idol is yung kanyang screen. Yung screen niya napakalaki. It's all good. It's 6.75 inches. It's IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p. So, ito real talk. Pagdating sa kanyang SRP na 13,000 pesos, hindi po bagay ang specification ng kanyang screen. It's super duper overpriced for the screen specifications. Pero, na magandang balita, pwede siya makuha ng mura. Kahit naman sa mura niyang presyo, hindi ganun pa rin ka-perfect fit ang resolution na HD plus 720p. Pero, parang napapansin ko na parang talamak na sa mga popular brands ngayon na maglagay ng 720p resolution sa ganitong presyo ngayon. Hindi lang Oppo, I think Samsung, Vivo, and even Transsion naglalagay rin ng HD plus 720p kasi they need to cost cut something ng affordability sa isang device. Okay, syempre alam niyo naman ang issue, RAM shortage, AI, kaya skyrocket ang mga presyo ng smartphones today. So when it comes sa needs of brightness okay naman, mataas, it's 900 nits ang pinaka-maximum nits niya. And pwede siya gamitin sa outdoor. Yun ang maganda doon, mataas naman ang brightness level niya. And syempre, pag mataas ang brightness level, nakakatulong din yan sa ganda ng display quality niya. So, yun, napansin ko naman sa Oppo A60, hindi naman washout ang display, all goods naman. And when it comes sa refresh rate, is very, very reasonable. It's 120Hz screen refresh rate. The most disappointing part sa kanyang display is, of course, the notch display na I don't know bakit hindi makamove on ng Oppo sa notch display even for their entry-level and mid-range. Di ba? Ito kasi tinatawag na tong mid-range for this kind of price tag, pero hindi po talaga bagay sa mid-range segment yan. Yun. Tulad ng sinasabi ko rin sa mga previous video, kung wala namang any cost, kumpletuhin yung bilog na yan, kumpletuhin nyo na para naman masaya mga consumers natin, di ba? Kasi yung mga iba, ayaw na yung ganyang point of view when using a smartphone yung merong notch display. Pero iba, I know, hindi nakaka-affect yan sa performance ng devices. Yes, nakikita ko yan sa comment section. Totoo naman. Pero when you're a popular brand, you need to adapt sa innovation. You need to adapt sa mga modern design. Especially, ngayon, is demanda ng mga consumers natin, punch hole display na talaga. Ikaw sa operating system, hindi na kayo magpo-prolong ng agony dahil it's Android 16, right out of the box with ColorOS 16. Updated na siya. And I think there's a slight possibility na ma-update to sa Android 17 kasi meron na rin track record ang Oppo, especially for their entry-level smartphone na na-update. I think the Oppo A3X na-update yan sa Android 15 from Android 14. So let's hope na ma-update to sa Android 17. Hindi ko siya sinasabing 100% sure, pero the chance is there. Alamak na talaga ang processor na to, mabenta sa entry-level. Unisoc T7250. Yung Unisoc T7250, performance-wise, wala akong problema dyan. Kasi several times ko na na-test yan, all goods yan, hindi naman po siya mabagal, hindi siya mabagal mag-open ng apps, hindi siya delay when it comes sa responsiveness ng display. Performance-wise is okay. Gaming performance for a casual user is okay din. Mobile Legends, COD, Honor of Kings. Genshin, nakalaro ko dito sa ibang devices pero it's super duper low settings dapat. And syempre, we need to consider the RAM. Kaya I will not recommend this smartphone for heavy gamers kasi mababa po ang RAM neto. And the Unisoc T7250, hindi niya ganun kakayanin ang high settings ng mga heavy games. So, again, tulad na sinabi ko rin sa mga previous video ko na nagiging talamak na rin ang Unisoc T7250 processor sa ganitong presyohan na up to 10,000 pesos. Kasi last year, mga idol, nakikita natin ang T7250 for a price tag na 5,000 pesos below. Real talk. Pero ngayon, medyo naging demand ang T7250 at nakikita na natin sa mga processor, sa mga smartphones na ganito ang presyohan. Uulitin ko, yung processor, wala akong reklamo sa performance for an entry-level smartphone. Pag binili nyo to sa kanyang SRP na 13,000 or even 10,000 pesos, medyo hindi talaga worth it yung processor niya. Kasi real talk, maraming brands na nag-o-offer na mas better ang processor like Dimensity 6300, Snapdragon 6S Gen 1, MediaTek Helio G99, MediaTek Helio G100, and MediaTek Helio G200 na mas better ang mga performance sa mga processor na yan. Definitely, diba? So, again, tulad ng sinasabi ko,
siguro, binabalance ni Oppo ang specifications dito para ma-achieve din ang affordability sa isang device. Pero again, ang SRP nito is hindi po affordable. Kaya ma-appreciate talaga natin ng mga official stores sila sa online na nilalagay nila sa presyong yun naman dapat talaga ang halaga. Next, the camera. The camera performance is okay naman. Okay na okay. It's 13 megapixel pero kayang-kaya makipagsabayan ng 13 megapixel camera niya sa mga 50 megapixel na camera ng mga ibang smartphone brands. Again, hindi tayo nagbe-base sa taas ng megapixel pagdating sa linaw ng isang camera. Nagdedepende pa rin niya sa sensor and of course, sa camera software optimization. The front-facing camera is 5 megapixel. I know it's too low. Pero pag maganda talaga ang tama ng ilaw, pag nagte-take kayo ng photo dito sa Oppo A6C, maganda rin ang kakalabasan. Pero ang pinakapangit lang talaga dito, real talk, is the video quality. It's too crappy. Even for the front-facing camera. Pero the photo quality is great. Hindi ko lang nagustuhan ang video quality niya. Next, the RAM at ROM. RAM at ROM, again, ito na talaga ang pinaka-big issue ng mga smartphones ngayon. Medyo maliit, kulang talaga ang ino-offer ng mga ibang brands, especially for the Oppo A6C. Okay na, 4 gig. Sige, tanggapin na natin yan. Pero parang awa nyo na. Huwag na kayo maglagay ng 64 gig. Binili ko yung 64 gig given para rin ma-experience, para matry, para masabi sa inyo na hindi na talaga worth it ang 64 gigabytes pag nakuha nyo ng ganitong presyuhan. Kunin nyo 128 at least, mas better. Pero may sa comment, Lods, paano kung 64 gigabytes yung nakuha ko? Okay po ba siya? Ito lang kasi nakayanan ng budget. Kung ayaw mo talaga mag-switch sa isang brand at gusto mo mag-stick sa Oppo A6C na 64GB lang, no worries, expandable lang kanyang storage via micro SD card. Pero yet again, when it comes sa expansion ng storage, we need to consider na nalalagay nyo lang dyan is photos, videos, music, files, at yung mga iba. Hindi po kayo pwede maglagay ng application or game sa memory card, kailangan nyo pa rin yung internal storage niya. Kaya napaka-importante po talaga ng internal storage sa isang smartphone dahil yan po talaga ang pinaglalagyan natin ng mga applications and mga software updates. Mas better kunin nyo ang 4GB 128 ng Oppo A6C. In fairness, for the speaker, it's single speaker. I know it's not enough. Pero ginawa ni Oppo is they boost the speaker to, I think for 300% volume or 200%, ako nagkakamali. Mamaya papakita ko naman yan sa ating speaker test. Pero meron siyang volume booster na very, very nice. And yung kanyang volume booster, pag nanood kayo, naglaro, hindi siya tunog lata. Hindi siya masakit sa tenga. Like yung na-try kong ibang Vivo smartphone na merong sobrang superb volume pero ang sakit sa tenga. Pero dito okay naman. Pero syempre, we need to consider pa rin na importante talaga ang dual stereo for better bass quality. So, single siya, hindi siya ganun kaganda when it comes sa bass, pero malakas talaga ang speaker niya. The IP rating is IP64, water and dust resistant. So, given for this kind of price tag and hindi po siya literal na pwede masubmerge sa water. Pwede siya for raindrops, accidental spillage, yung mga ganyan lang mga scenarios, okay? So, pwede siya gamitin as a navigating tool sa inyong motor. Kunyari, nilagay nyo sa motor, umulan, ganyan, mga valid protection yan. Okay na okay po. At ang pinakalas na gusto kong ma-share sa inyo is the design and aesthetic. Form factor na itong smartphone na to is very... Kung naghanap kayo ng isang smartphone for an entry-level smartphone na merong premium quality, premium look, premium feel, magandang i-recommend ng Oppo A6C, especially for the color white. Parang na-adapt niya na rin ang design ng Oppo Reno series nila. Yun ang isang nagustuhan ko dito sa Oppo A6C. Talagang mag-outstand siya when it comes sa design pag gagamitin nyo to outdoor. Kumbaga, in short, makakuha to ng attention ng mga consumers natin. Diba? So, yung mga idol ang specifications ni Oppo A6C. As you can see naman, based on my observation, marami rin naman mo-offer ng mga gandang specification itong smartphone na to. Kaya, depende na lang talaga kung magkano siya, no?
Video sample ng Oppo A6C. As you can see guys, madilim talaga siya. Ayan o. Pero okay lang naman. If hindi naman kayo mahilig mag-picture, kumbaga, pwede na. Ganun. Yan. Nakita niyo naman yung video sample ng Oppo A6C. Ganyan siya guys. Sobrang dilim pala. Yan. Yan yung itsura niya sa front cam. Front cam yan. Yan yung texture ng itsura niya pag naka-front cam. Yan. So ayan, next explore natin yung design at build quality nitong si Oppo A6C. So ang ganda na itong design niya, itong color white na to, parang nagre-resemblance rin siya sa Reno series ng Oppo. Ayan, lalo na tong ano, yung ganyang design na yun. Ito yung feather-like design ng Oppo A6C. So matte finish siya overall dito, it's polycarbonate. Ayan. So meron tayo ditong dual rear camera system. Tapos ito is flash. Pero pag malayuan, pag ginamit nyo to, mukha siyang ano, di ba? Mukha siyang triple camera. Pero hindi. Flash po itong isa na to. And itong main camera niya, isa lang talaga yung useful na camera dito sa Oppo A6C. Tapos, sa right side, nandito yung ating power button, / fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port, at yung speaker grills. Tapos, meron na rin screen protector out of the box itong si Oppo A6C. Tapos, pag inopen natin yung smartphone na to, bubungad sa atin yung kanyang malaking screen. Meron siyang notch display. At mataas din naman yung nits of brightness in fairness nitong smartphone na to. Ayan. So, meron lang siyang katabaan, hindi siya slim design. Pero when it comes sa weight niya, hindi naman po siya mabigat. At meron siyang kasamang free jelly case pag binili nyo tong si Oppo A6C. Ayan. Temporary lang to kasi alam nyo naman ang jelly case na ninilaw to. Kaya yun, bumili na lang kayo ng permanent case para dito sa smartphone nyo. So next naman is explore natin yung camera app nitong si Oppo A6C. So nandito tayo ngayon sa photo mode niya. Ayan, meron tayong 2x hanggang 10 times digital zoom po ito yung smartphone na to. So, sa video naman, ang pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 fps. So, meron din siyang Pro mode. Meron siyang portrait mode for background blur. Sa more naman, meron tayong night mode, high resolution mode, panorama, time-lapse, at sticker mode. So, dito naman, sa photo, meron tayong mga iba't ibang settings dyan. So, pwede natin i-on yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Ayan, general na lang na watermark, yung may A6C dyan. Pwede nyo yan i-personalize. And even, I think, video is pwede nyo lagyan ng watermark na ngayon. So, meron tayong mirror selfie, capture with fingerprint sensor. Pwede nyo siyang gawing shutter. Ayan, volume action, quick launch. So, double press yung volume button to launch the camera. So, pwede nyo set yan. Sa more naman, ayan, sa front. Syempre sa front, ang pinaka-importante dito is of course yung beautification. So meron yan dito. Sa gilid. Sa photo mode, ayan. Video, ang pinaka-max sa resolution niya rin is, I think, check natin na. Alam ko 1080p rin eh. Walang settings dito eh. Pero alam ko 1080p video recording din ang front nito. Ayan. So, dito napansin ko sa Oppo A6C na wala siyang tingnan natin night mode niya. Ayun, pwede rin naman po for your front-facing camera. So, yun mga idol ang camera app ni Oppo A6C. Very simple lang. So, speaker test tayo dito sa Oppo A6C. So, single speaker lang siya. Mag-play tayo ng vlog ko sa YouTube. Welcome ulit sa panibagong video. Sa video nandito tayo ngayon sa CMB Gadgets, your always trusted seller sa Green Hills, ang pinakamaganda, pinaka-sexy sa Green Hills, sa ating mayan ng CMB Gadgets. So, check natin mga available duration ng mga Samsung. Let's go. Mayat ng CMB Gadgets sa Stall XV02,
Second floor, Green Hills in One City. So, mga Samsung ang ating eats at saka for today's video. So, hello ate. Hi, kuya. How are you? Welcome. In fairness sa speaker nito, kahit isa malakas hindi siya dual stereo speakers, pero yung loudness niya nandun. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito for its price, 1 ang lowest and ang highest. Ang score ko naman dito, nasa 7 dahil malakas din naman kahit papano yung kanyang speaker. At wala po tong volume booster. So, biometrics test tayo dito sa Oppo A6C. Unahin natin yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. Ayan. So, face unlock, fast and accurate din. So, ayan mga idol, ang ating full review dito sa Oppo A6C. Ang pinaka main question, Lord, sulit po ba talaga itong smartphone na to? Kasi kating-kating na ako bumili ng smartphone. Di ba? Ang pinaka main question, ang pinaka sagot dyan, depende kung magkano nyo siya nakuha. Kung nakuha nyo siya ng SRP niya na 13,000 or almost 13,000 pesos, definitely not. Hindi po siya sulit. Pero, pag nakuha nyo siya dito sa ating link, tap mo yung video, may shopping button dito, or yung link niya na dito sa baba, sulit siya. Kasi, usually, pwede nyo siya makuha ng 5 to 6,000 for the 64, 7 to 8,000 for the 128GB of internal storage. Hindi pa natatapos dyan. Dahil galing kayo sa video natin, may makukuha pa kayong additional discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos off. Exclusive lang po yung discount voucher na yan dito mismo sa ating video. Kaya dyan nyo lang i-click yung link ng Oppo A6C. No worries, official store po yan ni Oppo at dyan ko rin binili yung device na yan. So again, kung interested kayo sa Oppo A6C, maganda battery, maganda camera, magandang design, reasonable processor naman din kahit papaano, malaki ang display, and of course, okay naman kahit papaano ang kanyang increase protection. So again mga idol, hopefully nakatulong po sa inyo to. Kung nagde-decide kayo bumili ng Oppo A6C, kung interested kayo sa game test na ito, i-check nyo na lang po yung ibang video natin about sa game test itong Oppo A6C.